Hello everyone, welcome! Let's continue with the series Hometown Romance. Nagising ang eleganteng socialite sa kanyang bahay gaya ng nakasanayan. Pagkatapos mag-ayos, bumaba siya at nakita ang pilyong tandang na si Bao na biglang tumakbo papunta sa kanya at huminto sa harap niya. Gumiti siya ng marahan, hinaplos ito at pabirong tinanong kung nakikilala ba siya nito o gutom lang. Nagbiro pa siya na ang late breakfast nito ay walang palaka, daga o ahas. Habang nakaupo siya, napansin niya ang isang mamahaling Mercedes-Benz sa labas at nagtanong tungkol dito. Nagulat siya nang malaman na kakadating lang nito ngayong umaga at cash ang bayad. Hindi niya napigilang magkomento na kung kaya bumili ng ganoong kamahal na sasakyan, dapat kaya ring bumili ng mas maayos na damit imbes na magsuot ng mukhang may print na pataba. Simple lang ang sagot. Praktikal daw ang mga damit para sa buhay sa bukid. Nauwi sa biruan ng usapan nang tanungin niya kung may babaeng mai-inlove sa kanya kung hindi pa sila engaged. Nang itinanong niya ang mga numero sa damit nito, nalaman niyang formula pala iyon ng pataba na nagpatawa sa kanya. Nagbago ang mood nang mapag-usapan si Jiu na may malubhang sakit at sumasailalim sa dialysis. Ibinunyag na kritikal ang kondisyon nito at maaaring wala na itong gaanong oras. Sa kabila nito, patuloy siyang nagtatrabaho at ginagastos ang lahat ng kinikita para sa gamutan. Ang tila negatibong kwento ay naging nakakaantig na nagpapakita ng pagtanggap niya sa buhay. Nauwi ito sa isang makabuluhang pagninilay na ang lahat ay may dalawang panig at dapat unawain ng tao sa iba't ibang perspektibo. Samantala, ang paraan ni Clau sa pakikitungo sa matigas na dalaga ay unti-unting nagdudulot ng pagbabago sa kanyang ekspresyon at emosyon. Alam ni Clau na ang pagbabago ay nangangailangan ng oras at handa siyang maghintay. Ipinakilala rin niya ang eleganteng babae sa ibang mundo, ang mundo ng bukid, kalikasan at simpleng pamumuhay. Kung magsasama sila sa hinaharap, pareho silang kailangang mag-adjust, hindi lang isa. Sa kabilang banda, nalilito ang eleganteng babae sa kanyang damdamin. Wala siyang natatanggap na mensahe mula sa taong mahal niya na tila bigla na lang nawala nang walang paliwanag. Pakiramdam niya'y iniwan siya at hindi niya naiintindihan kung anong nangyari. Gusto man niyang puntahan ang bahay nito para maghanap ng sagot, pinipigilan siya ng mga nakaraang alit sa pamilya nito. Sa halip, lumalayo rin siya sa sarili niyang pamilya. Tumatangging sumabay kumain o kahit makipag-usap. Nag-aalala ang kanyang ama, natatakot na wala siyang direksyon sa buhay at hindi niya kayang tumayo sa sarili niya sa hinaharap. Kalaunan, kumalat ang balita tungkol sa anak ng isang magsasaka na sumikat sa lungsod matapos sumali sa isang beauty contest at mabilis na naging rising star. Sa probinsya, bumisita ang eleganteng babae sa isang traditional Thai shop kung saan halatang mas mabigat ang kanyang nararamdaman. Napansin ito ni Clau at marahang hinikayat siyang mag-open up. Inamin niyang hindi na niya kayang harapin ang kanyang pamilya na nagpapakita kung gaano siya kalalim na naapektuhan. Para pasayahin siya, yunaya siya ni Clau na pumunta sa mga luntiang bukirin. Sa una, tumanggi siya, sinasabing ayaw niya ng palayan, kalabaw at amoy ng putik. Pero sumunod din siya kalaunan. Habang nasa daan, tuloy pa rin ang kanyang reklamo, ngunit nang makita niya ang napakagandang tanawin, hindi niya napigilang kumuha ng litrato. Sa bukid, binigyan siya ni Clau ng sombrero at long-sleeved na damit para maprotektahan sa araw. Kahit nag-atubali sa una, tinanggap at sinuot niya ito. Naging mas magaan at medyo mapagpalaro ang usapan nila. Biglang nabanggit ni Clau na kung sakaling magpakasal sila, lahat ay paghahatian nila. Nagulat ang eleganteng babae at mariin nag-react, tinatanong kung seryoso ba siya? Kalmado lang ang sagot ni Clau na lalo siyang naguluhan kung biro lang ba iyon o may laman. Sa kabila ng lahat, nanatili siya doon. Pinapanood ang isang kalabaw at ang anak nito na naglalaro sa putik. Ibang-iba ito sa kanyang nakasanayang marangyal na buhay. Hindi niya inakalang mapupunta siya sa ganitong lugar, ngunit sa kaibutan niya, alam niyang hindi ang lugar ang dahilan, kundi ang kasama, ang taong nakikinig sa kanya sa oras na siya'y nag-iisa. At dito nagtatapos ang bahaging ito. Abangan ang susunod na detalye sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ingat at hanggang sa muli!